celebrate your day today, for you are good and your love endures forever. This is the day that the Lord has made. Amen. Let's sing.
Lord, we worship you, Lord. We could... Isang magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Merry Christmas po. Sa Sunday ay celebration na po natin. So, alam ko po, karamihan po sa atin ngayon ay talagang very, very busy. Ano po? At ingat-ingat lang po. Lagi pong alalay lang sa atin pong mga kabisihan. Lalo-lalo na po ngayon sa kalsada na banggit nga po na sobrang traffic. Ano po? Expected po lagi yan. But anyway, we praise the Lord na every Sunday po, we come together to worship Him. At yun pong kagandahan. Kahit na ano pong business na isang tao, kahit na anong kapaguran, babalik tayo para pasalamatan ng Panginoon, sambahin ng Diyos, luwalhatiin siya sa atin pong buhay. Dito pong mga nakaraang mensahe ay paulit-ulit po nating narinig ang ilang bahagi patungkol kay John. Una po ay binanggit po yung the birth of John foretold. Binanggit pa lang po, foretold pa lang, prophesied. And then the birth of Jesus foretold. Nito pong nakaraang Sunday with Pastor Willie. Paulit-ulit po nabanggit ng ilang mga significant references na may ugnayan sa isa't isa. Maganda po itong storyang sinusundan natin sa panahon ito, lalo na po sa panahon ng Kapaskuhan, para po lubos po natin maintindihan yung kabuuan ng selebrasyon ng Pasko. Hindi po ito, nag-celebrate lang tayo just because it comes, dumating po ito, pero mayroon pong napakagandang kahulugan po ito. Ngayong umaga, bibigyan pansin po natin ang the birth of John the Baptist. Pinanganak na. Nung una po ay pinahayag pa lang na ipapanganak. Mahalaga po sa atin po mga Kristiyano ang pangyayaring ito because it lays a foundation for us to understand God's redemptive work and salvation, plan of salvation. Dito din sa aklat nito ni Luke ay mababasa natin ang kwento at yung papel na gagampanan ni John before Jesus was born. 6 na buwan na pagitan sa kanilang dalawa. At naalala po natin nung nakarang binanggit po yung kapanganakan ni John. Napag-usapan po na maaaring magkamag-anak itong dalawang to. Totoo po yan, maaari po magkamag-anak sila. Kaya lang, kung titignan po natin si Mary po ang binabanggit natin at saka yung Panginoon Jesus po, si Mary at saka si Elizabeth, magkamag-anak. Pero si Mary po ay, nung pong siya ay nabuntis, through the power of the Holy Spirit, sa Panginoon Jesus, mga 14 to 16 years old lang po siya noon. Hindi po yan maedad na, O hindi po yan mga 20 yan. 14 to 16 po, kaya malaking issue yan nung panahon yon. Malaking issue yan. At kung pag-aaralan po natin maigi, malaking problema sa panahon nila yon. At ito naman si Elizabeth, senior citizen. Kaya yung distant relatives, pwede pong magpinsan si John the Baptist at saka si Jesus, pero masyadong malayo. Kaya nagsasabi na relative po sila, totoo naman po yun. And they know the prophecy. Yan po ang kagandahan po dito sa dalawang to. They know the prophecy. So buksan po natin doon sa birth of John, sa Luke chapter 1. Binasa na po natin kanina. At ang unang binanggit po doon sa verse 57 hanggang 58, when it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. Doon po sa bahagi, sa chapter 1, si Elizabeth ay hindi po magkakaanak pa dahil siya po ay senior citizen na nga at balo. Ang sabi pong ganun, barren. Sorry po. Baog pala, hindi balo, baog. Salamat doon sa correction. Si Zacarias na asawa naman niya ay isang pare. At ito po si Zacarias ay nagsaserve po sa temple. Siya po napili na mag-serve sa temple, na naghahandog po siya ng incense doon sa temple. At habang naroon siya, alam na po natin ang kwento, may isang anghel po na nag-appear before him and told him that although he and Elizabeth were old, ang sabing ganon, at barren na si Elizabeth, sabi magkakaroon kayo na anak. And God was going to give them a son. Pero ito naman po si Zacarias, doubted God's word.
Parang hindi yata totoo yan. So, because of that, he was struck dumb. Ginawa po siyang pipi. At ang pipi, laging kasama yung bingi. Lagi po magkasama yan. And because of his doubt, he was not able to talk. So, fast forward, after 9 months, si Elizabeth po yung nagdalang tao. So after 9 months, and now 9 months later, she gives birth to a son. And then, sa 58, her neighbor and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy. Alam niyo po, traditionally, ang ilang mga kaibigan at kapamilya ay darating every night for 7 days to rejoice with the proud parents. Pagkapanganak ng bata, lagi yan, every day yan for 7 nights. Kasi dun sa ikawalong araw, doon na po yung paghahandog. So lagi po yan, nag-ano sila, bumibisita, nag-rejoice sila. Meron pa po isang klaseng tradisyon o kulturang ang mga Hudyo. Bago pa ipanganak ang bata, may mga musiko po yan. Merong mga tumutugtog na at lalo-lalo na doon sa panahon na nagre-rejoice na sila nung nagle-labor na, nagtutugtugan na yan. Ngayon, ang isang problema rito, kapag ka babae ang anak, unti-unti nang aalis ang musiko. Oo. Hindi magandang tradisyon. Pero pag babae, sorry po pero sa kanila naman sa atin naman walang problema. Aalis po yon. Pero pag lalaki, tuloy ang musiko. At mas lalong masaya. Ganon kahalaga ang lalaki pagdating po sa mga Hudyo. So dito po, pag nanganak, diretso yung kanilang kagalakan at gabi-gabi ang pupunta doon. And then so it was on the 8th day that they came to circumcise the child, and they would have called him by the name of his father, Zacharias. Bahagi po, nasa batas po, sa bawat batang lalaking Hebreo ay tutuliin on the 8th day. At naging kaugalian na nila na isunod ang pangalan ng anak sa tatay o sinamang kilalang lalaki na kamag-anak. So lagi pong ganun yun. So marami po pagka Zacharias, puro Zacharias po yan. And then bahagi po ng pagtutuli ang pagpapangalan sa bata. Parang similar po sa atin sa child dedication. Pero sa atin sa child dedication may pangalan ng bata. Pero inihahandog po or christening. Dito po sa kanilang kultura, karaniwan po, ang tatay ang mag-preside over the ceremony. But since Zacharias was unable to speak, probably one of the local priests nag-take over para sa kanya. At the ceremony consisted of prayers to God, then the naming of the child. Then pagkatapos ng naming ng child ay yung followed by the circumcision. At pagtapos ng circumcision ay symbol of cup and wine. At pagkatapos noon, siyempre, pagkatapos ng lahat ng programa, kainan. Diba? Yan, fellowship na sila, followed by food and fellowship. So somebody filled in for Zacharias. Dahil naging pipi at bingi si Zacharias, doon po sa verse 59, na kung sino man yung kumuha ng role niya, nag-assume siya na ang ipapangalan sa bata ay Zach Jr. Yun ay ipapangalan niya. So, nung po nagsimula na po yun, sa pag-fill niya po, siguro po ay naroon na po sa part ng ceremony where the baby boy was named and began to pray. At siguro sinabi nga na, "O Diyos na aming Ama, itinataas po namin sa iyo ang batang ito, kasama po ng kanyang mga magulang, at pinangangalanan namin siyang Zachariah Jr. ayon sa kanyang amang Zachariah." Nung pong marinig po ni Elizabeth yun, napatalon siya. Ang sabi pong ganon, teka lang na, bakit Zachariah? Alam niyo po, Zacharias naman talaga magandang pangalan. At ang ibig po sabihin nito, the one whom Yahweh remembers. Naalala. Or God remembers His promise. Alam niyo po itong mga pangalan na ito, dito po sa aklat ng Lucas, mayroon pong napakagandang kahulugan sa history na dinadala ngayon sa paghahayag ni Lucas, ito pong history na ito. At ito po maganda pong pangalan ito, that's a good name. But just as the priest praying this prayer,
nag-interrupt si Elizabeth. Sabi niya, teka muna, hindi Zacarias yan. Sa verse 60 po, his mother answered and said, no, he shall be called John. Siguro po, naisip nila na, ano naman kakaiba ito, bakit John? Minsan, alam niyo po, yung mga kapitbahay, sila pa nakikialam sa pangalan ng bata. Gusto isunod sa pangalan nila, bakit ikaw ba ang asawa nung, susunod sa pangalan mo? And they say, you cannot name him John. Nobody in your family is named John. Pinilit pa talaga. To name him John is almost an insult to the rest of the family. Naalala ko po nung pinanganak ako. Hindi ko po naalala, ikwento lang po sa akin. Ang tatay ko po, iba dapat ang pangalan ko. Ang tatay ko po ay, ang sinundan ko po ay 4 na lalaki at isang babae. Panganay namin sa babae at Norma nandito. Tapos 4 na lalaki na. Kahabol ng tatay para magkaroon ng babae, nabuo ako. So sabi niya gano'n sa kumadrona, pagka yan ay babae, may pangalan na sila doble ang bayad mo, sabi niya sa kumadrona. Nang lumabas po ako, may bigote. Nalungkot ang tatay. Pero hindi niya alam na sa aming magkakapatid ako magpapastor. May sinusulat na si Lord sa kanyang story. At napakahalaga po nun sa atin. Minsan nga sabi natin, talaga bang lumabas ako sa mundong ito? Huwag niyo po sasabihin yan. God has a purpose. Mayroong layunin ng Diyos. Tutuloy po natin to. Marahil po kay Elizabeth, alam niyang John ang dapat ay pangalan sapagkat yun na sinabi ng anghel kay Zacarias. So they decided to ask Zacarias what he thinks the name should be. So they made signs to his father what he would have him called. So imagine yung scene, nandun si Zacarias nakikinig. Parang pastor na hindi makakibo. Naghihintay gano'n, may seremonya. At doon sa seremonya na yan, nakikita niya, okay, ito na yon. Okay. Alam niya yung mga level ng seremonya na yon at yung ihahandog na yung bata. At nung habang tintig niya, siguro nag-iisip siya, sarap pala na mayroong anak. At nakikita mo, inihahandog ang anak mo. Tapos biglang nagkaroon ng commotion. At doon sa commotion na yan, nakita niya na parang pinagtutulungan si Elizabeth doon sa pagtatalo na yon. At maya nga, lumapit na sa kanya, naintindihan niya na. Siguro sabi niya ganun, tungkol siguro ito sa pangalan ng bata. Sa lumapit na sa kanya, yung mga tao, finally, they turned to him. At sa pamamagitan po ng ilang sign language, ipinalam sa kanya issue. Siguro sabi po ganun, what name is the boy? Yung sign language po yun What name is the boy? Ayun po. May nagtanong sa akin, Pastor, paano kung bulag, paano mo isa-sign yun? Di sabihin mo, hindi naman siya bibingi. Bulag naman siya, hindi naman siya bingi. So, sabi ng ganon na nag-sign siya sa kanya at may tanong po, all of a sudden, yes, sabi ng ganon sa Karaya. They wanted to name him after me, but Elizabeth knew that the angel Gabriel has told him what the name should be. At yun po ang controversial. So, he signals for a writing tablet. Yun po sinabi niya, kunin mo yung aking writing tablet. Alam niyo po, bihirang-bihira itong writing tablet ng panahon yon. Pero dahil nga po sa pagkakabingi at pipini ni Zacarias, nagawa na sila ng tablet nila. Sila may tablet na kagad, Pero ito pong writing tablet ay wax po ito. Ito po ay kandilang tinunaw na ginagawa nila sa isang box at doon sila sumusulat. At pagtapos sumulat doon, baburahin nila. Yan yung writing tablet niya. Hindi po yung tablet natin ngayon na may Apple. Hindi. Of course, alam natin na hindi ganon. Pero sinulat niya. At nung kanya po sinulat, sabi niya ganon, his name is John. Blue. So they all marveled. And immediately, pagkasabi po noon, sandali po, he takes this wax tablet and writes his name John. And by the way, ang pangalan pong John, alam po natin, kung kayo po nakikinig for the past 2 Sundays, ano pong ibig sabihin ng John? God is gracious. Yohanan. Yan ang pangalan niya sa Hebrew. Yohanan.
Si Ate Meding ay may anak na Yohanan. Meaning, God is gracious. And God was gracious to Zechariah, God was gracious to Elizabeth, and God was gracious to all whom John encountered in his life. God is gracious. Immediately, sabi pong ganon, his mouth was opened, and his tongue loosed, and he spoke praising God. Para bang nakasara ba ang bibig ni Zacharias at that time? Parang sabi nga, his mouth was open. Parang lumabas yung dila. Parang loose. Mawala. Talaga siguro parang tinakpan yung bibig niya at hindi siya makapagsalita na makapag-sign. Hindi niya magawa yon. So, ang una niya pong ginawa, dahil sa kanyang pagdududa sa sinabi ng anghel, siya hindi nakapagsalita na mahigit na 9 na buwan. Pero ngayon nakapagsalita na siya, the first words out of his mouth, praise to God. Praise to God. We will see what he spoke doon po sa 67 to 79, but first we will see the response. We see the response of the rest of the family. Ito po sabi sa 65-66. Ayoko pong laktawan ito. Pero ang sabi pong ganun, the fear came on all who dwell around them. And all these sayings were discussed throughout all the hill country of Judea. Ang Judea po ay probinsya. Sila po ay nasa Bethlehem at the time. Bethlehem nga ba sila? Anyway, pero Judea po ito. Malaking probinsya na po ito. Umahabot yung kwentong yun mula dun sa maliit na bayan. And all those who heard them kept in their hearts saying, what kind of child will this be? And the hand of the Lord was with him. Grabe po yung bilis ng kwento. Umabot sa buong Judea, sa buong probinsya. Alam niyo po, masama talaga ang chismis. Masama talaga ang chismis. Pero may ilang pagkakataon na maganda ang chismis. Maari natin itong gawing good news gossip o gospel gossip. Ang good news gossip ay kapag ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay na kamangha para sa atin, o gumagawa siya ng isang bagay na kamangha sa isang tao, sa isang kaibigan natin, o sa isang simbahan, at gusto natin ikalat ito sa mga kaibigan natin, ipopost natin sa ating pong GC, sa Facebook, sa Messenger, that's a good news gossip. Wow, narinig mo na ba ang ginawa ng Diyos kay Zacharias? O kaya sa ating pong panahon ngayon, wow, narinig mo na ba kung paano pinagaling ni Lord yung ating pong kapatid na si ganito? Halos wala na yung buhay. Pero nung pinanalangin yan, kitang-kita namin ang pagkilos ng Diyos. Minsan dito na lang po sa church na babanggit yon, the goodness of God. We give thanks dito na lang sa church. Minsan di natin may pagkalat sa iba. Nahiya tayo sabihin na, ang Diyos ay nagpagaling. We don't do gospel gossip. Yan ang problema. Alam niyo po, kung sinasabi natin ang mga kwentong yun mula sa ating puso, kamanghamang bagay na ginawa ni Lord, pwede natin baguhin yung pangalang Marites. Mare, ano na testimony mo? God is good. Minsan kasi yung Marites, nahihiya na minsan yung may pangalang Marites. Pag tinanong, anong pangalan mo? Matet. Kahit napakit ang konti yung matet na sasabihin. Matet Kasi nga naman parang napahamak yung Marites eh. Let's change that. Baguhin po natin doon sa mas positibong paggamit natin ng salitang Marites. Mare, ano na testimony mo? At kung nagchichismis, tanongin mo rin, Mare, anong testimony yan? Ang pangalan po dito sa pag-aaral natin ay napakahalaga. Kaya binibigyan pansin ko rin po ito. At dahil po dito sa pangyayari, sa buong Judea, na ihayag yung pong kapanganakan na yon ni John. The praise of Zechariah. Tignan po natin. Mula po sa 67 to 79, andito po yung song of Zechariah, traditionally known as the Benedictus. Yan po ang tawag. Mayroon pong dalawang bahagi ito, the promise of Messiah about to come, at makikita po natin yun sa 68 to 75, verses 68 to 75. And then secondly, in Luke chapter 1,
76 to 79. Mayroon po siyang praise for his own newborn son because he will be the prophet who will prepare the way for the Messiah. So tignan po natin. Akin lamang pong bibigyan ng konting summary ito. Pagka pinag-usapan po kasi natin itong praise for the Messiah, mahabang pag-aaral po. At napakasarap pag-aralan ito pong prophecy na ito ni Zechariah doon sa Messiah. Dahil mayroon po itong kaugnayan doon sa pag-uugali ng Israel sa panahon natin ngayon at dito po sa prophesied Messiah na ito. Minsan magtataka tayo, bakit hindi pa rin kinikilala ng Israel ang Messiah? Ito po yun. Ito po yung prophecy na yon. But anyway, akin lang po dadaanan. Ano po? For the sake lang po nung pag-aaral po natin, ginagawa po natin. Ang sabi pong ganun sa 67, o sa 68, Praise be to the Lord, the God of Israel, because He has come and has redeemed His people. He has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David, as He said through His holy prophets of long ago. Salvation from our enemies and from the hand of all who hate us. Yan po yung isa. Salvation from our enemies. To show mercy to our fathers and to remember His holy covenant. The oath He swore to our father Abraham, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all our days. So ang promised Messiah po, ang unang salita na lumabas sa kanyang bibig, papuri sa Diyos, He is about to redeem Israel, ransom captive Israel. Tutubusin niya. Ano po? Deliver them from their bondage. So ang tinitignan ng mga Jews during that time ay talagang mailabas na sila. Talagang maging isang malakas na bansa sila. Dahil binanggit po rito, ikalawa, salvation and redemption, ang major theme ng Luke chapter 1, 68 to 79. At dito po nakatuon ang mga pangyayari at pangangaral natin bilang Kristiyano. Praise be to the Lord because He has come. Siya'y dumating, visited. Yung verb po na ginamit dito ay episkeptomai, to exercise oversight, to look after, make an appearance to help. God is Israel's sovereign and protector. Pagdating niya po, yun po ang ine-expect ng Israel, itong protector. Yan po. And then, He has redeemed His people. Ang redeemed po rito means bring about deliverance for the people. Ransoming, releasing, redemption. Pagtubos, pagbayad, pagpapalaya. Yan po yung total ng messianic prophecy. Pero ang problema po, ang nakita po ng Hudyo, mga Jews dito ay yung King Strong. Kasi meron po ditong horn of salvation na binanggit. Ang sabi po gano'n, He has raised up a horn of salvation. Ang pagpapalaya ay magaganap sa pamagitan ng isang pambihirang uri ng lakas at kapangyarihan. At ang praise of salvation is a passage refers to a mighty act of salvation of deliverance. Ang hindi nakita rito ng mga Hudyo, this is a salvation for all. Not just for Israel. At ang kanya pong kapangyarihan ay hindi yung kapangyarihan gapiin ang kalabang physical, kundi gapiin ang kalabang spiritual. Ang tinitignan dito lagi ay nasaan na yung mighty warrior. But the mighty warrior came. And we are here. Dahil po dun sa katotohanan na yun, He has raised up a horn of salvation. Pinalaya tayo sa pamagitan ng isang pambihirang uri ng kapangyarihan meron ng Diyos. It refers to the mighty act of salvation or deliverance. Kaya tayo nandito ngayon, mga kapatid. Kaya tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. Bahagi tayo doon. Hindi man tinanggap ito ng mga Hudyo sa panahon lahat. Hanggang sa panahon ngayon, naghihintay sila ng Messiah. Tinanggap natin ang katotohanan that Messiah is the Lord Jesus Christ. Niligtas tayo mula sa ating pong mga kasalanan. However, John reminds us here that we celebrate not because we deserve God's rescue. Hindi nga po iniisip na kasama tayo doon sa rescue na yon. Hindi po iniisip yon.
Hindi dahil sa karapat dapat tayong ligtas, ngunit dahil sa matinding awa ng Diyos sa atin. Doon po sa verse 78, sinabi pong ganun, because of the tender mercy of our God, by which, ito po, the rising sun will come to us from heaven. Ipinadala ng Diyos ang Panginoong Hesus na siyang rising sun, the light of the world, sa gitna ng ating spiritual na kadiliman. Muli po, not because we desire the light of the world, but because of God's graciousness sa atin. Hindi dahil hinahanap natin. Mga kapatid, sa panahon yun, walang naghahanap sa Diyos. At tandaan po natin, there is a 400 silent years. Mula po doon sa panahon ni Malakay na sinabi niyang may darating magpapakilala, hanggang doon sa panahon na ito po si Zachariah at si Elizabeth, 400 years. 400 years. At nang dumating po yung Mesaya, hindi lang po ito para sa mga Hudyo, kundi para po sa ating lahat. Sa katunayan, maaari natin makita ang buong plano ng Diyos ng pagtubos sa pamagitan lamang ng pagtingin sa mga pangalan. First, there was Zechariah. Zechariah means God remembers His promise. Di ba? Ibig sabihin, hindi pa nakalimutan, ang Diyos noon pa man ay nangako na isang Mesiyas, na isang kordero, na isang hain, na isang tagapagligtas 400 years ago. And now God remembers the promise. Ikalawa po, Elizabeth. Ang ibig sabihin po ni Elizabeth, God is the absolute faithful one. Siya ay tapat sa kanyang pangako. God will keep that promise. Ang ibig sabihin po ng Elizabeth o Elshava, my God is my oath. My God is my oath. And then, John. John means God is gracious. Ang Diyos ay magiliw, mapagmahal, and He will save us. And Jesus means Yeshua, Jehovah saves. Mula doon sa pangako, inalala ni Lord John, tapat siya sa pangakong yon. Iniibig niya tayo at tayo'y kanya ililigtas. That's the whole purpose of the book of Luke. Ang buong layunin ng Diyos ay inihayag sa pamagitan ng mga pangalan. And when God is this specific about the name, hindi po ito maliit na bagay. May kahulugan po ito. Ang pangalan mo may kahulugan. Ang pangalan ng bawat sa atin may kahulugan. Hanapin natin and seek for that purpose of God sa ating pong buhay. Ano po ang kahulugan ng istoryang ito? His promises are true. His purposes are gracious. All of this is about God being gracious to the world. He is sending His grace, and John is a key in that sending. Kaya nga po sa verse 74, sabi po ay, to rescue us from the hand of our enemies and to enable us to serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all our days. Because God is so gracious, niligtas tayo ng Panginoon, nandito tayo ngayon, ang sabi ngayon sa atin, ang sabi pong ganon, enable us to serve Him without fear, in holiness and righteousness. Ninanais po ng Diyos na ang bawat nilalang na tumanggap ng kaligtasan mula kay Kristo ay dapat magpakita ng kabanalan at katwiran. Before God all their days. Nakakalungkot po na nabubuhay tayo ngayon sa panahon na pinagtatawanan ng konsepto ng kabanalan at tinutuyan na ang sinumang nagnanais na mamuhay ng banal. Even some church people, they mock the idea na banal-banal naman tayo, hindi naman kailangan lagi tayong banal. Kabanalan naman, hindi naman yung lagi ka nakaganon. Kabanalan is following Christ, obeying Christ. Obeying Him sa buhay mo. Mahirap man o madali, sumunod ka sa kalooban niya. That's righteousness. Huwag kang gumawa ng kasalanan, mamuhay ka ng tahimik, payapa. Huwag kang gagawa ng kasamaan sa kapitbahay mo. Huwag kang gagawa ng mali. That's righteousness.
God seeks consistent holiness and righteousness in our lives. We are to live for God's glory, not for society's approval. Well, from here, Zechariah po moves on to talk about his son. Si John naman po. And the part he will play in the plan of God. He praises John for being the one to prepare the way for the Messiah. At ito po yung ilang mga talata na doon po sa kanyang pagpupuri, praise and preparation for his newborn son. Meron pong mga nabanggit in the past with Pastor Migs at Pastor Willie. Ito pong mga paghahandang ito at palagi ko po dapat lang pong ulitin ito pong mga talatang ito para po maglagay lalo na impact po sa ating pong pinag-usapan. Mas maunawaan natin, alam niyo po, minsan 2 beses, 3 beses na maalala po natin. At ito po ang sabi, and you, my child, basahin ko po muna sa Luke muna po. And you, my child, will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of God, by which the rising sun will come to us from heaven, to shine on those living in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. I was particularly, na-struck ako dito kay Zechariah prophecy ng John's preparer. And you, my child, will be called the prophet of the Most High, for you will go on before the Lord to prepare the way for him. At ang prepare po dito ay may word po na ibig sabihin ay hetoimazo, paghahanda, put or keep in readiness, prepare. Matagal na pong inihulan na may isang mauna sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan. Ito po yun si John. At ito po yung mga talata na sabi natin kanina ay nais ko pong banggitin. Sa Isaiah chapter 40 verse 35. Tingnan po natin. Kung kaya po natin basahin sabay-sabay, can we read that together? Okay? Ready? Begin. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord hath spoken. Napakasarap pakinggan po niya, mga kapatid. Ito na yung hinihula, a voice of one calling the desert, prepare the way for the Lord. Pero doon po sa ganun din po sa end of the Old Testament, si Malakay po ay nag-prophesy that Elijah will come to prepare the way. Ang sabi niyo pong ganoon, see, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant whom you desire will come, says the Lord Almighty. And John is the messenger of this covenant. Nung pong in-announce po ni Angel Gabriel nung kay Zechariah, sinabi na po kagad na angel, itong anak mo, make ready a people prepared for the Lord. And then in verse 80, so the child grew and became strong in spirit and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel. Humanly speaking, alam niyo po, there's something in us na gusto natin na ma-recognize. Minsan gusto talaga natin na mapapurihan, mapahalagahan. We usually want to get credit for the good we do. Okay po yan, kung tayo po ay nasa company. Pero, sa totoo lang po, pagdating sa ministry, katulad ni John, kakaunti ang nakakakuha ng kreditong nararapat sa kanila. Kakaunti po. Actually, pakinggan niyo po ito. Kung hindi naihanda ni John ang mga tao spiritually, at nagbigay din siya sa pagsisisi mula sa kasalanan. Diba, alam natin doon sa Jordan River, nakapila mga tao doon. Sabi niya gano'n, magsisin na kayo. Sabi niya gano'n, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Yun po yung sinisigaw ni John doon. Kung hindi hinihanda ni John ang mga tao spiritually,
nagbigay diin sa pagsisisi mula sa kasalanan, nagbautismo at kapatawaran, hindi po nakapagtayo ang Panginoong Hesus ng kanyang ministry kung wala ang pundasyon na inihanda ni John. Hindi po. Matatagalan pa ang ministry. Jesus himself have had to build that foundation himself. Siya mismo magtatayo nun kung hindi po naitayo ni John. Diverting him from his chief ministry and emphasis. At ano po yung chief ministry ng Panginoon Jesus? Preaching, teaching, healing, going to the cross, and die for our sin. Yun po ang kanyang ministry. And the ministry of John is to prepare the way of the Lord. Maglilihis ito sa ministry ng Panginoon Jesus kung hindi ginawa ni John faithfully yung kanya pong trabaho. So napakahalaga ng role ni John. Na-recognize man o hindi, mayroon po itong malaking impact sa kasaysayan sa pagdating ng Panginoon Jesus. Katulad din po sa ating panahon ngayon. You may be one of God's preparers so that the ministry of our church in the future can be more effective. Mga kapatid, uupo-upo lang kayo dyan, pero hindi nyo alam, God's preparing you for something. Hindi po ninyo alam. Hindi mahalaga kung mapapansin ka ng mga tao, hindi. Kahit na sa ministry na ginagampanan mo. Example po, teacher ng Sunday school. Pag tinanong ko kayo, kilala niyo ba mga teacher ng Sunday school dito? Marami sa atin magkasabing, hindi ko yata kilala mga teacher ng Sunday school, maliban yung mga umaten lang doon sa sarili niyang teacher. Pero teacher ng mga bata, kilala niyo po ba? Yung kanilang pong paghahanda, hindi alam ng mga teacher ng Sunday school na naghahanda sila doon sa mga batang yun para sa future leader po ng kanilang church. I was once a Sunday school student. At sasabihin ko po sa mga leaders na nandito, sila rin po yung mga Sunday school students kung lumaki po sila sa isang Kristiyanong pamilya. Ang mahalaga po ay tapat ka sa Diyos na tumawag sa iyo sa ministeryong ito ng paghahanda upang ang kanyang gawain ay magpatuloy ng walang hadlang. Ito pong 2024, mayroon na po inihanda ang Diyos ng mga bagong elders, mga bagong deacons. Mayroon na po na tinatawag ng Diyos. Mayroon na rin po tayong binubuksang mga posisyon, katulad po ng CE, Director, Youth Pastor, Bible Study Leaders. Mga kapatid, baka nasobrahan ka na sa ilang. Pwede ka na lumabas pag tinawag ni Lord. Si John po ay hindi ka agad-agad sinabak sa ministry. Ang sabi po doon sa second part, and was in the deserts till the day of his manifestation to Israel. Matagal po siyang nasa ilang. Alam ko po na yung word na ilang o pag-iisa ay hindi natin paboritong libangan. Ayaw natin na naghihintay na matagal. Gusto nating laktawan ang buong prosesong ito dahil nakakaubos na oras at sabik na tayong gawin yung dapat gawin. Action na kagad. Di ba sa atin ganon? Minsan ang feeling natin ay hindi yata ako gagamitin ni Lord sa ministry. Parang ang tagal naman at walang nangyayari. Well, una, maging tapat ka kung saan kanya nilagay. Ikaw man estudyante, ikaw man sa office, ikaw man may business, maging tapat ka kung saan kanya inilagay. Ikalawa, grow where you are planted. Doon ka lumago. Ang paglago ay hindi lang yung pagpunta sa church. Ang paglago ay kung saan ka nakatanim, doon ka lumago. Doon mo ipakita ang kalakasan mo bilang isang Kristiyano. And then, when God's timing comes, He will transplant you mula doon sa disyerto na kinalalagyan mo patungo sa ministry na inihanda niya para lamang sa iyo. He will transplant you.
bubunutin ka niya doon at ilalagay niya ikaw doon sa ministry na inihanda niya na para lamang sa iyo. That is how God prepares us. Paghahanda sa atin ng Panginoon. And if you are on God's schedule, you can rest in the knowledge that He is in control. His timing is perfect. He doesn't make mistakes. Kapag tinawag ka, sumagot ka, He doesn't make mistakes. You're on the right timing of God. Yeah, by the way, yung po ating conclusion ngayon, yung pong salitang binanggit na, for the hand of the Lord was certainly with him. Ito po isang common expression in the Old Testament. It always indicates God's mighty, powerful presence, God's holy presence. Yan po ibig sabihin nung ang kamay ng Diyos sa Kanya. Hindi maiwasang conclusion ni Dr. Luke para sa atin is that God is acting redemptively and graciously in human history. Kumikilos siya ng patuloy na pagliligtas at mayroon pagmamahal sa human history. God is moving in history. Bahagi pa po tayo doon, mga kapatid. Bahagi pa tayo doon. Hindi ko alam kung saan level tayo ng paghahanda na naroon. O anong pangalan na binigay sa atin para doon. Pero mayroon pong sinulat si Lord na pangalan mo para sa isang history. At tama po yung sinabi ni C.S. Lewis. Ito po sinabi niya, history is a story written by the finger of God. History is a story written by the finger of God. Tama po yun, nung sinabi niya yun. Na sinulat ng Diyos ang kasaysayan gamit ang kanyang sariling daliri. Ibig sabihin, ay isinulat niya ito upang ito ay mangyari. He knows the end from the beginning before the beginning even exists. He is sovereign over all history and rulers. He is sovereign over you, over us. Hindi man natin alam kung anong ginagawa ni Lord sa buhay natin, He is sovereign. Inihanda niya tayo for something, He is sovereign. Nakaupo mo tayo dito ngayon at nakikinig, He is sovereign. Alam niya kung saan kanya dadalhin. Alam niya kung ikaw yung hugutin ka na at ilalagay na sa isang ministry. Alam ng Diyos lahat yon sapagkat isinulat niya yon sa kanyang history. Ang kanyang walang hanggang magawa ay mangyayari because His story is His history is His story. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po. Napakalawak ng kahalagahan ng pagsusulat po ni Luke doon po sa kanya aklat sa chapter 1. Dito po nakabase yung pinakapundasyon ng redemption and the plan of salvation. Dito rin po, Panginoon, nakita po namin yung paghahanda mo. Hindi pa man ipinanganak, may sinulat ka na. At nung ipinanganak, inihanda mo pa. Panginoon, ganun po sa amin. Alam namin, Lord. Nung ipinanganak kami, hindi po ito disgrasya. Hindi po ito nagkataon lang. Ayaw man na aming mga magulang, pero mayroon kang purpose, Lord. May dahilan ka. Sapagkat ang kasaysayan namin ay isinulat mo na. At kapag ka isinulat mo ito, may gagawin ka. At ginagawa mo ito sa aming buhay. Lord, kami lamang pong siguro mapag-iisipan ngayon saan kami nanggaling at nasaan kami ngayon. Babalik at babalikan po namin yung katotohanan. You are so good. Ang bait mo, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Salamat po for writing our history. Salamat po for being there. Salamat po, Lord, na minsan you transplant us for that specific place you want us to be. Nawa, Panginoon, ikaw po siyang patuloy na gumanap ng layunin mo sa buhay namin.
sa bawat isa sa iyong mga anak ngayong umaga. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Ma-enjoy po namin ang celebration ito with the full knowledge of the plan of God. Ma-enjoy po namin yung Christmas time. Dahil kay Panginoon, nandun yung katotohanan, iniligtas mo kami. At kami ngayon, Panginoon, inihanda mo for the future of this church. May we find your purpose in our life. We thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world from MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service arm. Now disciples, later disciples. Believing in abundant blessing, from indifference, full of hope, of love and of faith. God, oh God, bless the world from MCM as we gather to grow and scatter to soar. Your kingdom be established in our heart and in our home. God, yes, dear God, bless the world through us. We wanna be a sharing partner. Going places, meeting people, showing them your life and salvation, telling them in Christ. We celebrate life. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar.